Oh, hello. Grabe, napabuntong hininga na lang talaga si VP Sara dahil sa sinabi ni BBM na Israel and Iran war has no significant effect daw sa Pilipinas. Grabe, wagas. Kaya guys, ano daw intellectually challenged. Eto, panoorin natin yung buong interview ni VP Sara. Taon na pataas ng pataas yung presyo ng pagkain, ang basic necessities. Tumataas din yung nagugutom. Wala tayong food security plan. Plano pa siguro nila na sumali sa kaguluhan, pero wala man silang iniisip kung paano nila ma-secure o mapanigurado ang seguridad ng mga Pilipino. Yes. So, anong mas maganda? Ano ba ang English sa bobo? Sus, kunwari pa kayo wala kayong ChatGPT dyan ha. Kunwari pa kayo lahat na wala kayong ChatGPT ha. Bulayog sa Binisaya ba na siya? Stupid, no? In English. Unintelligent. BBM na wala na tayo significant impact ang kaning Israel war sa ato ang economy. Tinuod ka? Kanus ana? Niya gisulti tinuod na niya gisulti niya. Alam mo yung na-shock na lang si VP Sara. Totoo yun? Totoo ba talagang sinabi niya yun? Kailan niya ba sinabi yun? Ang cute-cute eh. No significant impact yung term niya na sa economy ng Philippines, yung Israel-Iran war. Yes, ma'am. The action done, Justice Remulla, the Philippines opted to... No comment na lang talaga si VP Sara dun. Alam mo yung, grabe, sabihin mo yung no significant effect daw. Grabe, hindi ba niya inisip na mostly ng oil, natin, dun ang galing? Tapos mo sasabihin niyang no significant effect? Siguro sa kanya, kasi mayaman siya eh. Yun siguro, yung iniisip niya. Gets ko na, oo. No significant effect talaga sa kanila. Kasi he is used na mayaman sila, yung mga kaibigan, lahat ng mga kakilala niya mayaman eh. Kaya no significant effect talaga. Hindi talaga niya yun maiisip na, alam mo yun, tataas yung gasolina, magpoproblema na naman yung mga, dukha. Grabe talaga. Para siya na pursue the war on drugs. So, take over lang nila sa ICC, especially those involved former president, the former president. Sorry ha, paklaro lang ako. Unsa daw ang gibuhat sa justice? As Secretary Mr. Remulla said, the Philippine government did not pursue the war on drug cases and that the ICC take over, especially those involving the former president. So is he saying as a justice secretary, anong word ng, okay, wait lang, sagutin ko muna. So is he saying as a justice secretary that our courts are not competent to hear cases of crimes that were allegedly done inside Philippine territory? So sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay walang alam compared to sa huwes ng ICC? Anong ibang term? Ayoko yung stupid kasi masyado siyang, gusto ko yung maganda pakinggan pero bobo, intellectually challenged. Yan, maganda yan, no? Intellectually challenged. Masasyal! Yan ang gusto natin. Intellectually challenged.
ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang as Justice Secretary na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magpurso ng kaso at ibibigay mo na lang yon sa isang foreign jurisdiction. Nakaka-insulto yon as a Filipino. Yes, yes. Lalo na sa mga huwes natin, sa judges natin. Nakaka-insulto siya. Thank you. Intellectually challenged, I see. Sige. Ma'am, previously, diba yung officials in the administration denied na merong cooperation with the Philippines with the if you're not using AI. So another thing is that the other thing is that sinuko talaga nila yung soberenya ng bansa, no? International Criminal Court. But now, ma'am, according to Secretary Rimulya, yung government kinukubono para nag-lead yung witnesses doon sa debate sa start ng trial. So, your reaction, ma'am? Oh, this is an example, again, of scapegoating. Nakita mo, wala silang plano para sa mga tao na nadidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Pero may plano sila para sa mga witnesses kuno ng kaso ng kalaban nila sa politika. So nakikita mo yung ginagawa nila. At parang bang sa kanila, intellectually challenged tayong lahat na parang hindi natin naiintindihan kung ano yung totoong nangyayari. True. So, isa yan. May pera ka, meron ka palang airplane para mag-haul ng witnesses papunta sa The Hague, pero wala kang pera, wala kang airplane, at wala kang plano para mag-haul ng mga Pilipino galing sa Tama. Grabe, no? Middle East. At isa pa dyan, as a sovereign country who already withdrew from the ICC, we are not obliged to cooperate with the ICC. Ito yung isa din sa mga example na nakikita nyo na hallmark ng administrasyon. Meron silang sinasabi ngayon, tapos iba yung gagawin nila. Yes. And parang sinasabi nilang, parang doon sa part na nagsinungaling sila, ay hindi nila ina-acknowledge na nagsisinungaling sila. True. And the best example niyan is magsasabi ka na 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos, noong ikaw ay nanalo, ay wala na, nakalimutan na yung 20 pesos na ang kilo ng bigas. Tapos, meron kang half-hearted effort para lang sabihin na comply mo yung sinabi mo at promise mo, ay gagawa ka ng 20 pesos na kilo na bigas na lahat ng tao nagsasabi hindi pwede kainin, hindi good for human consumption, at hindi siya available sa lahat ng mga tao. Pili pa yung pwede access ng unfit for human consumption na 20 pesos na kilo na bigas. So yan yung example. Yan yung example. May sasabihin sila ngayon, tapos iba yung sasabihin nila sa susunod, pero hindi sila nagsisinungaling. Ang tawag dyan ay? Intellectually challenged. Alam mo ang tawag dyan. Sinungaling. Oo, kasi di ba ngayon, binalita na talagang kinonfirm na, no, ni Rimulya yata that they will cooperate with the ICC in sending, or alam mo yon, sila talaga yung magbabayad or gagastos sa mga witnesses sa ICC, no? Ipapadala sa The Hague. Grabe, di ba? Ilang beses simulat sa pool, sinasabi nilang hindi sila makikipag-cooperate, di ba? Sana talaga i-sanction din sila ng US kasi di ba sabi ng US, lahat ng mga alay nila na talagang iano yung ICC. Na alam mo yung i-reject or anong term ba nun ni Trump. Tapos ngayon,
tinutulungan pa ng Pilipinas yung ICC. Grabe. Believe na believe talaga ako dito sa administrasyon. Ang tawag dyan ay budol. Anong mas magandang scam? Yung ang scam kasi parang stupid yan, no? Pero yung social, anong social ng budol? Comment down below kung ano yung social na term ng budol. Comment down below para maano natin next time. So guys, anong masasabi nyo sa nangyayari, no, sa administrasyon natin ngayon? Grabe talaga, puro, alam mo yun, kasalungat sa mga sinasabi nila yung mga ginagawa nila. Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day, everyone. Bye!